Samantala, muli namang nakipagpulong si Pangulong Aquino sa Filipino community sa Japan. Sa kanya pong pagharap sa mga Pilipino doon, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpili na lider ng bansa sa susunod na halalan. Muli, si Elena Luna sa detalye. Pinaalala ni Pangulong Aquino ang kapangyarihan ng bawat Pilipinong isulong ang bansa sa pagdating ng eleksyon sa susunod na taon. Sa pagharap ng Pangulo sa mga miyembro ng Filipino community sa Japan, sinabi niyang nasa kamay ng mamamayan ang patutunguhan ng bansa kung mag-u-turn daw ba pabalik sa buloktot na daan o ang ituloy ang arangkada sa daang matuwid. Kung may darating na para apihin lang tayo, parang nag-u-turn nga lang po tayo sa dati. At palagay ko po, sino kaya sa atin ang papayag na magkaroon ng ganong sitwasyon? Hindi ko lang po. Yung kinabukasan dadatnan natin, kayo pa rin o tayo pa rin. At tayo pa rin ang gagawa, tayo ang magpapanatili, gaya ng paggawa ninyo sa pagbabagong tinatamasa natin ngayon. Noong huling presidential election, si Pangulong Aquino ang nanguna sa absentee voting kung saan bumoto Pilipinong nasa abroad. Ito na ang pang-anim na beses na pagpunta ng Pangulo sa Japan, pero nabanggit niyang baka daw ito na ang huling dalaw sa bansang ito bago tuluyang bumaba sa pwesto. Muli, nagpasalamat siya sa mga nagtiwala sa kanya. Mga boss, hayaan po ninyong idin ko. Hindi tadhana ng Pilipino ang habang buhay na paghihirap. Hindi nakakabit sa pangalan natin ang walang humpay ng pagdurusa. Nasa dugo natin ang pagtindig para sa tama, nasa lahi natin ang paglaban para sa katarungan. Po natin ang pagkakataong ituloy ang positibong transformasyon ng bansa. Huwag tayong bibitiw. Ipamana natin sa susunod na mga henerasyon ng Pilipino ang maunlad na Pilipinas na matagal na nating pinapangarap. Ang naging pagtitipon ng mga Pilipino sa Tokyo ay nagsilbi na ring pagdiriwang ng ika-117 anibersaryo ng Independence Day ng Pilipinas. Pinagkalooban ng Pangulo ng Filipino Community ng Disaster Preparedness Handbook para sa epektibong pagtugon sa mga emergency. Nakasama niya sa Tokyo ang mga caregivers ng JPEPA at ang 9 na kadete ng PMA na bahagi ng exchange program ng Japan at Pilipinas. Nakasama din ng Pangulo ang ilang Filipino-Japanese celebrities gaya na lamang ng champion wrestler na si Takayasu Akira. Sa bilang na mahigit 222,000 ang mga Pilipino ang pangatlong pinakamalaking populasyon ng mga foreign nationals sa Japan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna, Tokyo, Japan.